Estudyante, ano po? Ang atin pong dadalhing Bible School ay Andrew Theological Seminary. So, yun na po. Wala na ulit siya, Asoy. Medyo, ano tayo sa ISO. Okay na to. Maga-Andrew na tayo kasi ang Andrew po ay, ano eh, Talaga, maganda. yan na tayo. Ganda. Meron na kami final na usapan ng Dean ng Andrew Theological Seminary. Yan ang mga papers. Talaga, face ganda. Kaya ano, may panibagong curriculum po tayo na ibababa ang Andrew. So yung una po, 36 units po ang kailangan lang matapos. No, 36 units ang ano niyo po, diploma in Christian leadership ang ano. Pagkatapos noon, balik parang first year niyo yung sa Master of Divinity. May 2 taon sa Master of Divinity, pero 3 taon talaga 'yon. Sakop yung ano, diploma in Christian leadership na 1 taon. So, di 3 taon, Master of Divinity. Di ba? Yan po yung ano magiging flow. Yan ang hinaharap natin. Okay, kasi mas maganda yung merong matibay na accreditation. Accredited po siya ng ano Philippine Association of Bible School and Theological Seminary. Di makakasama na ho tayo sa mga pag kami get together na marami. May nagba-basketball ka, di ba? Apo. May intrams. Ganun. Talagang school lang. May chess. May mga games. Ano tayo? Sama na tayo. Yung branch natin, ano. Kaya tayo magcha-champion. Okay, so good news po 'yan, mabuting balita. Ating pong subject po ay discovering our destiny, no? Lesson number 4 hanggang lesson 6 po ang atin pong pag-usapan. Discovering life purpose. Ano po? Sige po, tayo muna ay manalangin bago tayo pumalaot sa ating pong pag-aaral. Pastor Jonathan, open us in prayer. Maraming po salamat po, na di na ako umulit sa salamat po. Ikaw nga po na manguna sa aming pag-aaral at araw na ito. Ikaw nga po na magbigay sa pagtagino sa aming Panginoon. Ikaw nga po patuloy na mag-aaral sa buhay na ito. Bishop Roque, bigyan mo sa sapat na lakas upang may tulong pa sa amin ang kanyang mga nagtutulong sa inyo. Ikaw nga po Panginoon manguna sa amin sa araw na ito. Thank you Lord, pinapit namin pangalan niyo. Amen. Amen. Ayan, Pastor Arnold po, Rio, nasaan ka ngayon, sir? Sa Pampalay o Saudi Arabia? Pwede ka mag-diretso ng aral, sir, through online. Pastor Arnold po. So, introduction ng atin pong tatalakayin po sa oras na ito. Sabi nga po, we have looked at God's eternal purpose and have discussed the fact that God has given a dominion mandate to mankind. Yan po yung ating po pinag-usapan noong nakaraan, no? Na ang Diyos po ang siyang nagbigay ng tinatawag na opportunity para kay Eva at kay Adan, to dominate. No? Magkaroon ng tinatawag na dominion mandate, no? Sa sangkatauhan. So, as the course progress, we will be discussing things like establishing priorities for your life, setting goals, and managing your time, your money, and personal affairs to reach those goals. Ayan. So, sa atin pong pag-aaral, pag-usapan naman daw po natin ngayon, yung tinatawag na pagtatalaga ng priorities sa buhay po natin. So, anong dapat natin maging priority? Yung pagkakaroon ng goal. At syempre, para maabot ang goal, kailangan po natin i-manage yung ating time.
Yan po yung mga katotohanan niyan, ano. So, aside from time, of course, our money and personal affairs to reach those goals. So, matuto po tayo mag-balance. Kasi may mga panahon po tayo na nasasayang. Di po ba? Dati, nung marites ka pa, sayang ang oras mo kakakwento, di ba? Kachichismis. Di ba? Yun. Pero ngayon, tinatanggal mo na yon, no? Oh, pinapalitan mo yan ng mas mainam. Di ba? Oh, dati, ubos ang oras sa ganun eh. Ubos ang oras sa bingo. Ubos ang oras sa kung ano-ano. Iba, nakakarating pa nga ng kung saan-saan, no? So, however, before any of these things can have meaning, before these things can really produce what we want, before we start strategizing for the same future or for the future, we must settle something once and for all. Yan po. Kailangan natin, ano. Kaya sabi nga uli, no, sabi nung aking anak, si Daddy, daming trabaho, di ba? Lupon ka na. Dati kasi lupon ako. So, ano pa? Professor ka pa, di ba? Pastor ka pa. Oh. Lolo ka pa, oh, di ba? Oh. Labandero ka pa. Di ba? Managing our time lang, ano? Kahit pa mga pastoral organization, ano? Ang dami mga meetings natin, ano? So, kaya medyo nagbawas ako talaga ng mga, yung mga organization, talagang pinili ko na lang ang dapat kong samahan. Hindi lahat na nag-i-invite, lahat pupuntahan. So, I need to manage my time, properly. So, yun, napakahalaga po niyaan. So, kaya magagawa mo yung dapat mong gawin at mapaprioridad mo yung dapat mong i-priority. So, yun po yung mga katotohanan niya. Okay, so meron po tayong quotation. Sabi roon, God loves you and has a wonderful plan for your life. Ano ibig sabihin nito? Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Panginoon. At meron siyang napakagandang plano sa iyong buhay. No, akala mo lang hindi. Pero marami mga tao na na hindi nila alam na sila'y mahal ng Diyos. At hindi rin nila alam na mayroong magandang plano ang Diyos sa kanilang mga buhay. Di ba? Kaya marami mga tao hungkag ang buhay. Di ba? Sira ang buhay, wasak ang buhay. So, sa Acts chapter 13, verse 36, pakibasa po. Acts 13:36. For David, after he had served his own generation by the will of God, fell on sleep and was laid unto his fathers and saw corruption. Oh, sabi rito, now, this is not a reference to David. Bakit? For after David had served his generation according to the will of God, he died and was buried, and his body decayed. So, ito referring to Christ ito, no? Yung tinutukoy noon, ano? Yung hindi nakaranas ng pagkabulok ng kanyang katawan. Si Kristo po ang hindi nakaranas ng pagkabulok ng kanyang katawan. Kaya yung reference noon, sabi, patungkol, it is not referring to David, but it is all about referring to Christ. No? Bakit? Kasi nga, si David, sabi ron, in the life naman of David, naglingkod daw siya sa kanyang henerasyon, ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? So, tayo po, bilang mga Kristiyano sa ating kapanahunan, we are in this generation.
Tama? Ito ay henerasyon mo ngayon. Kaya, like David, sana hamon ito sa atin. Anong ginawa ni David? He served God. No? Naglingkod siya sa Panginoon. Hindi ayon sa kanyang will o sa kanyang kalooban. But according to the will of God. Amen? David served in his generation according to the will of God. Amen? Yan ang hamon natin. Yan ang opportunity. Hanggat buhay tayo, hanggat malakas tayo. Maglingkod tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Bakit? Kasi pagkatapos niyan, whether we like it or not, like David died. Amen? He died. Namatay si David. Oh. Ganun din, sabi sa katabi mo, ikaw rin, katulad ni David, mamamatay ka rin. Di ba? Mamamatay rin tayo. Di ba? Mahirap niya kung mamatay tayo na hindi tayo naglingkod ng maayos kay Lord. Di ba? Yan po yung hamon sa... Ang ganda ng talata na to. No? So, panahon ni David, tapos na. Ang maganda, natapos ang panahon niya, naglingkod siya kay Lord. Oh, di ba? Ayon sa kalooban ni Lord. At yun nga, namatay siya, inilibing, at nakaranas ng kabulukan. Pagkabulok ang kanyang katawan. Apo? So, isang napakagandang halimbawa ang buhay ni David na gayahin natin yung dapat gayahin. Bakit sinabi ko gayahin ang dapat gayahin? Kasi tao lang din siya, no? May mga loopholes din, ano? May mga pagkakamali din. Katulad nung sinilipan niya si Bathsheba, kasalanan niya mabigat, di ba? Hindi na nakontento sa pagsilip. Di ba? Nagnasa na. Oh, ano pang ginawa? Ayun na, naging asawa niya na. Tapos sinabuntis. Oh, tama ba yun? Nung mabuntis, pinagnasaan niya patayin yung asawa ni Bathsheba. May asawa di ba? Sinong pangalan ng asawa? Jonex? Hindi naman, ano? Urias, ano? Ha? Si Urias. So, yun ang pangalan ng asawa. So, ipinapatay niya. Kita niyo, no? Kaya mahirap pag nakagawa ka ng isang kasalanan, Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, no? Oh, like for example, yung mga politician natin, di ba? Mga DPWH natin, ayan. Nakakagulo na sila. Di ba? So, ganyan po. Hindi nga na, wala na yung issue ni Atong Ang Namatay na. Tsaka Gretchen Barreto di ba? Hindi ko na nahimik ang issue Baka nabayaran na yun. Kaya Tinipakita. So, hindi lang basta isang bayong na pera pinag-uusapan dyan. Bayong-bayong na pera ang pinag-uusapan. Di ba? Dami. Yun ang Okay, letter A ng ating pong manual. Discovering life purpose begins with God. Ayan. To discover our purpose, magsimula ka sa Diyos. Amen. Yun ang kailangan po natin. Para maging maayos ang buhay natin, magsimula tayo sa Panginoon. So, what we need to know about God? Number 1, there is a God. So, sabi po ng kasabihan, God without man is still God. Diba? But man without God is nothing. Amen? Oh. Ang Diyos, no? Kahit walang tao, mananatili siyang Diyos. Pero ang tao na walang Diyos, walang kwentang tao. Di ba ba? So, kaya hamon niya sa mga atheist, mga ateista na hindi naniniwala sa Diyos. So malaking problema ninyo sa buhay ninyo.
So, may mga attributes kasi ang Panginoon. Di ba? Meron siyang mga characteristics. So, meron ba kayong idea kung ano mga attributes ng Panginoon? Una po, sa attributes ng Panginoon, mabilis ko lang papasadahan, God is eternal. Di ba? Sa Christian doctrine natin yun. Ano pa? God is immutable. Ano pa? God is independent. God is omnipotent. Ayan po ang Diyos. God is omniscient. God is omnipresent. O, yan. May 6 lang na matitinding attributes ng Diyos. Ano? Diyos lang po ang merong attributes na niyan. Hindi po pwede yan kay kay Buloy, di ba? O sino man leader ng mga ng mga religion, Okay, number 2, God is a personal God. Kaya yung tanong, paano natin mapapatunayan na God is a personal God? And what are some of the things that make Him personal? No, yun yung mga tanong. Paano mo napatunayan na ang Diyos ay personal? Anybody? Anong mga palatandaan that He is a personal God? Bakit? Ano? Kasi nga, ang Diyos po, bilang personal na Diyos, sabi nga, being a personal God means that He has feelings. May pakiramdam siya, may mind siya, may will siya, may emotion siya. Amen? May pakiramdam, may mind, merong will, merong emotion. Kaya nakakausap natin ang Diyos. No? Nayayakap natin ang Diyos. Amen? Meron siyang damdamin. Yan po ang Diyos natin pong pinaglilingkuran. Kaya, pagka ikaw nananalangin sa Diyos, isipin mo lang na ang Diyos na tinatawagan mo, He is a personal God. Amen? So, nararamdaman niya ang nararamdaman mo. Amen? Nakatunghay siya sa iyo. And number 3, God can be communicated with. Ang Diyos daw po ay po pwede natin makausap. Sa pamamagitan ng alin? Nananalangin. So, pag nananalangin ka, ano na yon? Kinakausap natin. Tayo nakikipag-usap kay Lord. Paano naman siya nakikipag-usap sa atin? To the word of God. Sa kanya namang word, sa kanyang salita. So, kaya kailangan, nagbabasa ka ng salita ng Diyos para makausap mo siya. Diba? Kaya mahalaga po yung, prayer at saka yung word, God can be communicated. And number 4, God actively involves Himself in our lives. O, di ba? Ang ganda, no? God actively involves Himself in our lives. So, kayo po, personal, makakapag-testify po kayo kung paano po ang Diyos ay gumalaw at kumilos sa iyong buhay. Amen? Nung ikaw ay merong sakit at karamdaman, kumilos ang Diyos sa iyo. Amen po ba? Nung ikaw ay nakabitin o sa sakuna, kumilos ang Diyos sa iyo. Kasi meron nagte-testify na tumaob yung kanilang sasakyan, kotse. Ilang taob yun, ilang ikot, Tapos meron daw siyang nakitang malaking kamay na humipo doon sa sasakyan. So, pag ilang ikot pero wala na namatay sa kanila. May konting galos pero buhay lahat. Di ba?
So, di ba, galaw na rin, galaw ng Panginoon yun? Kasi yung sabi niya, pag ikaw sumampalataya sa Oo. kanyang makama, kahit saan ka pupunta 91, 10, 11, kahit saan ka pumunta, ni anong man salot, walang Yes. darating sa iyo. Ayun, actively involved no? Oo. Sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Kaya, yan ang Diyos, ano? Panlima, God cares about every aspects of our life. Every aspect. Even in small areas of our life, He cares for you. Amen? Kaya, ano din po siya, kumbaga sa meron din po siyang tinatawag na caring in connection to every aspect of our life. Including ang financial, naniniwala kayo? O, di ba? Included ang health, included ang relationship. O, kaya nga every aspects of our life Naalala ko lang, ang mga Israelita nung pinaparusahan, nahihirapan sa Ehipto. Ang sabi ng Bible, nakita ko ang kalalagayan ng aking bayan. Nakikita ko ang kanilang mga pagdurusa. Amen? Sabi naman ng Panginoon Jesucristo sa aklat ng Mateo, pagtingin niya sa mga tao, sabi niya, pray to the Lord of the harvest to send out workers. Bakit? Kasi nakita ng Panginoon Jesucristo na ang mga tao ay liwaliw. Di ba? Mga naliligaw ng landas. Diba? Kaya manalangin kayo sa mang-aani na magpadala ng mga manggagawa para anihin yung mga tao na ito. Amen? So, God cares about every aspects of our lives. Minsan kasi, lilingkod ka kay Lord, sa ibang aspeto naman ng buhay mo, may something problem. Di ba? May mga ganun, ano? So, ilapit mo lang kay Lord yun. Di ba? Habang naglilingkod sa Panginoon. Like for example, problema sa mga anak. At the same time, naglilingkod ka kay Lord. Lapit lang kay Lord. Gagalaw ang Diyos po. Problema sa asawa. Maglingkod lang sa Panginoon, huwag kang magpapa-apekto. Darating at darating ang panahon. Oo. Ha? Dami ka naman sa iyo. Pray lang. At saka makita nila yung magandang halimbawa sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Basta mahalaga, paniwalaan natin, sampalatayanan natin that God cares about every aspects of our lives. Amen? O, ngayon, anong aspeto ng buhay mo ang medyo masalimuot? Paniwalaan mo yun. Concern siya dyan. Amen? Concern ang Panginoon dyan. Sure yan. Kaya ako sinasabi dahil experience ko yan. Diba? Karanasan ko yan. Okay, yan yung mga talata. Ang dami, oh. Sabi ng Matthew 10:30, Datapwat maging ang mga buhok ng iyong ulo ay pawang bilang na lahat. oh, di mas madaling bilangin yung konti na buhok, ano? Walang buhok. Alam niya, kahit ano na Oo. mo, alam niya. Kaya naman kakapal ang buhok mo, bilang ng Lord yan, di ba? Lalo na madaling ang bilangin kung manipis na yan, di ba? Ibig sabihin, pati pala sa buhok, concern ng Lord, no? Di ba? Okay. Psalms 56 verse 8. Sabi? Ano, 56 verse 8 ng awit. Sabi? Thou tellest my wanderings, put thou my tears into thy battle, are they not in thy book? Ang galing. Matindi, no? Sabi, you number my wanderings. Bilang niya raw, ano?
Ano bilang ng Lord? Yung kanilang mga Hindi mo pa. pagkaligaw, pagtalikod, di ba? Pagliliwaliw, wandering eh. W-A-N eh. Yung sinasabi, di ba? Wandering, di ba? Hindi naman o, no? So, aside from that, sabi nun, you put my tears into your bottle. Aba, pati luha pala eh. Di ba? Ano yan, ha? Figurative speaking na yan, ano? May isipin niyo, ilang bote na kaya yung luha ko na nailuha? O ilang baso na kaya? Di ba? Kasi nasa battle daw ni Lord yung mga luha, eh, no? Sabi, you put my tears into your bottle, and they are not in your book. Nakasulat pa sa aklat, ano? Exodus 3:7. At sinabi ng Panginoon, aking na nakita ang kadalamhatian ng aking bayan na nasa Egipto. At aking dinimig ang kanilang daig dahil sa mga tagapagpaatang sa kanila, sapagkat talastas ko ang kanilang kapanglawan. Okay. Okay, so, tanungin niyo yung talata. Ano? Kaya magtanong ng talata. Ano sinasabi ng Exodus 3:7? Anong tanong? Magbigay nga kayo ng tanong. Aral tayo ng hermeneutics. Tanungin ng talata. Ano yung unang tanong na pwede itanong? Nakita ng Panginoon sa kanilang kadalamhatian sa bayan ng Egipto. Tanong. Hindi, yung tanong. Ano po pwede yung tanong? Sasagutin ang unang paragraph. Nakikita pa ng Diyos. Oh, Ang di ba? kadalamatian. O, di ba? So, unang-una, yung tanong na pwedeng itanong, Paano nakikita? ano yung nakikita ni Lord? No, sa kanyang bayan. Ano yung nakikita ng Panginoon? Kadalamatian. Di ba? Ang sagot, sa paragraph 1, sabi roon, yung Diyos ang nagsasalita, Sabi ni Lord, I have surely seen. Ano yun? Ano yung nakita niya? The oppression of my people. Oh. Diba? So, kita-kita pala ni Lord no? Ano yung nakita ni Lord sa kanyang bayan? Oppression, paghihirap, pagdurusa, kasawi ang palad. Diba? Ng kanyang mga anak doon sa Ehipto. Diba? Ano pa? Ano pa sumunod na pwedeng tanong? Naririnig ba ng Diyos? Ano mga bagay na naririnig ni Lord? Ano yung narinig niya? Sa mga kanilang Naririnig ko ang alin? mga daig. Daing nino Kanyang bayan. ng kanyang bayan na nakakaranas ng oppression. Ang hirap siguro doon, ano? Lalo na during that time na matinding oppression sa kanila. Maghapon na nagtatrabaho sa gitna ng arawan. Walang pahinga. Walang pahinga. Tapos meron kang kailangang Tapusin. matapos na halimbawa, 3 sako kailangan matapos mo. May quota. Tumindi pa. Nung una may quota, may provision ng materyales. Di ba? Nung sumunod, nung dumating si Moises, pinahirapan ng Pharaoh. Sige, parehong quota. Pero kayo rin ang kukuha ng materyales. Mas mahirap. Dati provided ng materyales pag hindi mo naabot ang quota, ilang kayang latigo yun. Palo yun. Kaya narinig talaga ng Panginoon yung oppression nila. Amen? At dahil sa oppression na yon, they cried out to the Lord. Hirap na talaga sila. Wala na talaga kapag-asa. Di ba? So, tapos sabi ng huling paragraph, for I know their sorrows.
Alam ko ang kanilang mga kadalamhatian. Amen. So, ayan, sa mga talata na yan. Dito po sa Salmo 139, verse 17 and 18 na lang. Yes, 17 and 18 ng awit 139. Pagkamahalaga rin ang inyong mga pag-iisip sa akin, O Diyos. Pagkadakila ng kabuuan nila. Sa iging kung aking bibilangin, higit sila sa bilang kaysa buhangin. Ang ganun lang. Opo. So kasi sabi ng huli, when I awake, I am still with you. Oh, di ba? Yan ang sabi ng Bible, ano? How precious also are your thoughts to me, O God. How great is the sum or the sum of them. If I should count them, kung bibilangin ko siya, ano yung bibilangin niya? Ha? Ano yung kanyang gustong bilangin? Buhangin. Kaysa buhangin. Buhangin? Opo. Pagka ako'y nag-isip, Ayun ka. ay lagi nasa iyo ako. Pagka binilang niya raw, higit pa sa mga bilang ng buhangin. Ano nga yun? O di, kung buhangin lang ang bibilangin, di, punta ka ng Boracay. Suot ko pa ng Boracay. Oh. Bilangin mo yung buhangin sa Boracay. Pero, ano yung bibilangin, pag binibilang niya raw yung nasa 17, how precious also are your thoughts to me, O God. No? Tapos sabi rin, how great is the sum of them. Di ba? Yung pagiging precious ng Lord, no? Yung kabutihan ng Diyos, sa buhay po ng bawat po sa atin. So, pag binilang mo, may kanta niyan, yung Count Your Blessing. So, kaya na maraming mga Kristiyano, hindi marunong magbilang eh. No? Count your blessings. Mapapasa lang. Ayun eh. Okay. Ganyan po yung pagiging precious ng Diyos sa atin, sa kanila. Hindi natin kayang bilangin. Hindi natin kayang Kasi mabibilang mo ba ang sun? No, di ba? Ibig sabihin, figuratively speaking, yung preciousness ng Panginoon in every life, of every Christian, kahalintulad daw ng buhangin. You cannot count them. That is yung ibig sabihin ito. Amen? So, pang-anim, God has a plan for our lives. The will of God. Okay. Colossians 1:1. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy, our brother. Yun. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God. Amen. So, will ng Lord, Ibig sabihin, kasama si Pablo sa apostol. Tama ba? Kasama pa si Pablo sa 12 apostol? Hindi, di ba? Oo. Pero, Binilang. self-proclaim? Binilang. Appointed by God. Di ba? Appointed by God. Yun, appointed by God, So, si Pablo. So, sabi nga, meron ba kayo nito? You cannot walk worthy of the Lord unless you know His will. Meron kayo? Meron? Wala. Pakisulat po ninyo, tapos Tagalogin ninyo. Ito po, you cannot walk worthy of the Lord unless you know His will. You cannot walk worthy of the Lord unless you know His will.
Sige. Tagalog. Oh, Sister Joy muna. Tagalogin mo nga, Sister Joy. You cannot walk worthy of the Lord unless you know His will. Parang ang pagkakaintindi ko po dito, Bishop, hindi ka makakalakad ng kasama ang Panginoon kung hindi mo nalalaman kung ano yung kalooban niya para sa'yo. Parang pumapasok po dito siguro, Bishop, yung trust mo talaga sa Panginoong Diyos. Na kung naniniwala ka sa Kanya at may pagtitiwala ka, ibibigay mo ng buong puso at pagtitiwala yung ano mo sa Panginoon, buhay mo sa Panginoon. Yun po yung pagkakaintindi. Okay. Dagdagan mo, Pastora Jackie. You cannot walk worthy of the Lord unless you know His will. Kailangan po talaga, hindi tayo basta-basta makakalakad sa kalwalhatian ng Diyos kung hindi natin alam ang kanyang kalooban para sa atin. At doon lang natin malalaman yun kapag tayo sumusunod at binabasa ang kanyang salita. Okay. So, Sister Emma, ano mauuna? Yung knowing God's will, and after that, you can walk worthy of the Lord. Or mauuna ba ang walk worthy with the Lord? Bago mo malaman ang God's will? Ha? Will muna ni Lord. Ano mauna? Will ni Lord, kung ano yung magustuhan niya sa buhay. Oh. Yung plano niya muna sa buhay. So, kailangan mo munang malaman ang kalooban ng Diyos. At sa pagkakaalam ng kaalaman sa kalooban ng Panginoon, ito mag-aakay sa iyo upang makalakad ka ayon sa kanyang kalooban nang nakalulugod sa kanyang mga mata. Diba? Eh ba paano makakalakad ang maraming mga Kristiyano? Maraming mga Kristiyano hindi nagbabasa ng Bible. Hindi alam. Di ba? Di ba? Sa totoo lang, panahon natin ngayon. Very neglected ang Bible, very neglected ang reading the Bible, meditating on the Word of God, walang mga personal devotion. Oh, how can they walk worthy? Di ba? May problema. So, yun po yung sinasabi. Sabi po ng Colossians 4:12, Colossians 4:12. Binabati kayo ni Epapras na isa sa inyo na lingkod ni Kristo Jesus na siya laging nagsisikap dahil sa inyo sa kanyang pananalangin upang kayo ay magsitatag sa mga sakdal at lubos na iwasay sa lahat ng kalooban ng Diyos. Amen. So, Epapras, who is one of you, a bond servant of Christ, greets you. Di ba? Merong tao, no? Ano pangalan? Epapras, ano? Lingkod daw, no? Alipin ni Kristo. Bumabati sa inyo. Ito ang katangian nito, no? Si Epapras daw, sabi roon, Epapras always laboring fervently for you in prayers. Prayer intercessor pala si ano? Epapras, ano? Always laboring for you in prayer, no? O, ibig sabihin, talaga mahalaga yung prayer intercessor. Alang-alang sa mga mananampalataya. Kasi malakas ka pag lagi ka nag-pray siya. Yun, Bilang kaya malakas si Epapras. Spiritual. Oo. Pati yung mga ipinagpipray, naapektuhan na rin. Kaya huwag kayong titigil ng kape-pray, ano? Pray lang. Doon sa mga mga pasaway, siyempre. Si Epapras malakas, siyempre, pagpe-pray, mga mahihina. Yung mga pasaway, balang araw po nila. Oh. Kita yan. Ano yung prayer ni Epapras? That you may stand perfect. Oh, di ba? That you may stand perfect and complete in all the will of God. Di ba? Para bang ang prayer ni Epapras, Lord, palaguin mo po ang kanilang pananampalataya. Patatagin mo po sila sa kanilang mga pananampalataya, no? At maganap nila ang kalooban mo sa kanila po mga buhay. Di ba?
Pag-pray nyo yan, one by one. Lalo yung pangalan mismo. Yugin nyo yung kalangitan, ano? Lalo na yung mga mahal niyo sa buhay. Huwag niyo ibabalato yan kay Satanas, ano? Kasi pag hindi mo na pinag-pray yan, parang binalato mo na. Diba? Kaya mahalaga po yung continuous prayer for them. Amen? Number 7, God wants to reveal that plan to us. Ano yung gusto ng Diyos na i-reveal ng Diyos sa atin? Basa nga po, Psalms 32:8. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. O, sabi doon, I will instruct you and teach you in the way you should go. Amen? So, ano i-reveal ni Lord sa atin? Ano ipapakita sa mga kausap niya rito? Ituturo sa iyo ang daan ng iyong lakaran. Oh, siya yung magtuturo, i-reveal ni Lord ang daan na dapat mong lakaran. Kasi nga sa Proverbs, ano, sabi ng Proverbs, may daan na tila matuwid sa paningin ng mga tao. Pero ang dulo nito ay kapahamakan. Pero yung daan na ipinapadaan sa atin ng Panginoon, ito po ang dapat natin lakaran. No? Hindi sinabi dyan yung dating daan, ano? Yung daan. Hindi yung dating daan. Tama ba? No? Tapos, I will guide you with my eye. Amen? Igagabayan ko kayo sa pamamagitan ng aking mga mata o paningin. Nakatitig sa iyo. In Ephesians chapter 5 verse 17, therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Amen? So, ano na po yung dapat natin unawain? Kalooban ng Panginoon. Yung kalooban ng Lord. The will of the Lord. Kasi marami mga will. No. Number 8, God's plan for us forms the basis for our purpose in life. Yan. God's plan for us forms the basis or basihan for our purpose in life. Yung plano raw po ng Diyos na ito. So, ito yung magiging basihan po natin para tayo po ay makalakad sa kalooban ng Diyos, purpose ng Panginoon sa atin po mga buhay. So letter B, discovering life purpose requires acknowledging God's is love. Amen? So, God is good, or God is a good God who thinks good, thoughts toward us, and has good things in store for us. Ulitin ko po, God is a good God who thinks good or good thoughts toward us and has good things in store for us. Amen. Mabuti raw ang Diyos na nag-iisip. Ang Diyos na mabuti ay umiisip ng mga mabubuting bagay, no? Para sa atin. Yan po. At lahat ng mga mabubuting bagay na ito ay gusto niya ilagay sa puso natin o sa buhay po ng bawat sa puso atin. No? So, God's love for us ensures, number 1, ang pag-ibig daw po ng Panginoon ay sumisiguro sa atin. Ito pa yung mga kasiguruhan because God is love. His plan is good. Amen? Oh. Ang kanya mga plano ay mabuti at pawang mabuti. Tayo bilang kanya mga anak. Amen? Sabi po ng Jeremiah 29:11-14. Sige po.
sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip ng aking iniisip sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at ang hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa iyong pagkakas sa 12, at kayo magsitawag sa akin, at kayo magsiyaon, at magsisidalangin sa akin, at aking bibingin kayo. At inyong hahanapin ako, at masusumpungan ako, pagka iyong sisiya sa akin ako ng iyong buong puso. Last verse 14, at ako'y masusumpungan sa inyo, sabi ng Panginoon. At aking ibabalik uli kayo mula sa inyong pagkabitang, bihag. At aking pipisanin kayo mula sa lahat ng bansa, at mula sa lahat ng dako ng aking pinagtabuyan sa inyo, sabi ng Panginoon. At aking ibabalik kayo uli sa dako mula sa aking pinagdalawang sa inyo. Okay, yun na. Sa 29:11, for I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. No? Sa ibang salin, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a good future. So, God has a better plan for us. Ano? Pangalawa, His plan is perfectly suited to us. His plan is perfectly suited to us. S-U-I-T-E-D, yung blanco. No? Actually, sabi nga, we were all created with God's divine purpose. We are all created. Tayo raw po ay nilikha ng Panginoon na meron pong layunin. No? With God's divine purpose. Every individual po yan dapat, no? So, this creation includes such things as our temperament, talents, abilities, intelligence, and appearance. No? Dapat makita natin yung layunin ni Lord. Amen? So, pag sinabing temperament, ano yun? Tagalog ng temperament. Temperament. Magpipigil pa. Magpipigil. Ano sa Tagalog? Bakit tingin Tagalog? Pag-uugali, habit, manner. Pag-uugali po, habit, manner. Manner. Kanda. Behavior. Parang ganun, ano? Ugali. Pare-pareho po ba tayo ng ugali? Magkakaiba, no? So, magkakaiba ng temperament. Hindi pare-pareho. Pero may purpose ang Diyos, kaya ganyan ang pag-uugali mo. Amen? Kaya dapat, yung purpose ng Diyos, no? Sa pag-uugali mo, magamit mo yan, ano? Isa kasi, sa ugali mo, instead na maluluwalhati ang Diyos, ano nangyayari? Nasisira ang pangalan ng Diyos. Di ba? So, hindi nagkataon ganyan ka eh. May purpose ang Diyos. Dapat maging suited lang yan sa kalooban niya. Amen? O talent. Pare-pareho ba tayo ng talents? Different talents eh, di ba? Kaya dapat, kung anong talento meron tayo, siguraduhin natin, maluluwalhati ang Panginoon. Ang masakit niyan, binigyan ka ng talento, naluwalhati ang demonyo. Tama? Oh. Naluwalhati yung kalaban ng Panginoon. Amen? So, may mga ganun eh. May talent ng pagkanta. Dapat kaya maganda sila, di ba? Sila, yung mga song leader ngayon ng mga
magagaling kumanta ng mga artista, song leader sa CCF, no? Sa BCF. Kaya marami ding artista na Yun nga, kaya nga, yung talent nila, ginagamit nila sa nagamit na nila ngayon sa kapurihan ng ating Panginoon Diyos. Yun ang maganda Sila doon. Jaya, sila... Sarah Geronimo, di ba? Song leader na, no? Napanood ko yung kanilang mga... Kaya, may purpose yan eh. Yung mga talento na yan. Kasi hindi lang naman ang talent pagkanta eh. Di ba? Yung talent ng paggawa ng building, paggawa ng lamesa, di ba? Yung may talent po ba yung paghuhugas ng inidoro? Oh, talent ko yun. Kasi hindi yan po lahat. Malinis talaga. Malinis talaga. May tao na malinis talaga. Pag siya naglinis talaga. Talent yun, ano? Parang pwede matulog. May sistema ka. Kasi bawat may sistema eh, no? Sistema eh. May paraan eh, no? may technique siya. Di ba? Abilities. Hindi nagkataon, meron kang ganyang klaseng kakayanan eh. Katulad na lang, si Nick Bujicic. Di ba? Siya yung, very, pagka siya yung magpipreach, talagang itsura niya pa lang, ma-encourage ka na eh. Mabibless ka na. Siya yung, the preacher without, the man without lines. No? Walang paa, walang kamay. No? Pero, pag nangaral, very anointed. Di ba? So, yun po. May purpose ang Diyos. Kung tinignan niya yung kanyang itsura. Ngayon, meron siya mga anak na mga gwapo, maganda, di ba? Maganda kasama. Nakapag-asawa maganda. Hindi ka nasiraan ng loob. Minsan kasi, nakita mo, nagsalamin ka, nakita mo yung itsura mo, pango pa, maitim ka. Ano? Ako, makitig. Nang makita mo na wala ka na ng gana sa buhay mo. Di ba? Kasi raka ka na ng loob. Pag may nakita kang kapangitan sa buhay mo, no, nakakasira ng tinatawag na posture, o yung So, pero hindi eh. Tingnan natin, no, si Lord. Yun, intelligence. Pare-pareho ba ng pagiging intelligence? Diba, merong mga tao na madaling turuan, merong mahirap turuan, merong matagal turuan, matagal matuto. Diba? So, abilities, kakayahan. Diba? Kakaiba tayo ng kakayahan. Kaya dapat paggamit natin yung kakayahan. Lalo na ito yung huli, magkakaiba ng itsura. May ibang lahi. Diba? So, everything about us is consistent with His purpose for our lives. Tandaan po natin yan. Ano mang itsura meron ka, no? Ano mang mga kakayanan na meron ka, talento na meron ka, kaugalian na meron ka, sabi nga, everything about us is consistent with God's purpose for our lives. Gamitin mo po yan para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos. Number 3, His plan is designed to bring us abundant life. Pag sinabing abundant life, anong mamapasok sa utak ninyo? Pera? Maraming pera? Sagana. Sagana. Ha? Maraming pera? Pag sabing abundant life, pera ba pinag-uusapan agad-agad dito? Kasi meron naman po yung mapalapit, hindi naman magandang buhay, hindi magandang relasyon sa pamilya. Meron naman yung maganda yung pagkakaintindi ko sa abundan at yung magandang relasyon mo sa pamilya mo sa kapamilya na wala ka naman yung na pera. Oo. Yun na lang. Ay, yung mga nakurakot, abundant life ba yun? Diba? Yung mga bayong-bayong ang pera? First life. Basically, abundant.
abundant sila. Pero diba? spiritual. Yung mga DPWH na yan. Oo. Spiritual. Abundant life ba yun? Nagpesa na sila, pero yung kaluluwa naman nila. Diba? Hindi po sukatan ang bayong-bayong na pera for you to experience abundant life. John 10:10. Sabi ng John 10:10? Sabi ron, yung paragraph na huli, Hindi po nga pa rito ang magnanakaw, Oo. hindi upang magnakaw at pumutay at pumuksa. Kung nabarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganahan nito. oo, kasaganahan ng buhay. Sa ibang salin, ang purpose ni Lord, kaya siya naparito para bigay niya raw ng buhay na ganap at buhay na kasiyasiya. Oo. Yung contento. Kontento, ganap na buhay. Ang kaganapan ng buhay, iba? Kasi yung iba sabi, ganap na ang buhay ko kapag meron akong mansyon, May savings. meron akong Rolls Royce, May savings. di ba? May bayo. Meron akong resort, di ba? Maraming kotse, mamahal. Di ba? Hindi naman sinasabi ng Bible, no, di ba? Tingnan niyo yung mapalad, blessed are those from Matthew chapter 5 verse 1 hanggang ano. Lahat ng mga mapalad doon. Hindi sinabi nung blessed are those who are rich. Di ba? Who are wealthy in terms of money. Hindi ako against sa mayaman di ba? Hindi ako against sa maging wealthy ka. No. Pero hindi po 'yun ang pinakabatayan talaga ng tunay na ganap na buhay. No. Ang batayan ng pagkakaroon ng tunay na buhay at ganap na buhay at buhay na kasiyasiya, yung po magkaroon ka ng maayos na kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Package din na po yan, kasunod na lang iba yun. Pero hindi yun ang lundo ng buhay natin. Yung wealth, yung richness, no? So, yun po yung sinasabi ng Bible. Ang abundant life, buhay na ganap at buhay na kasiyasiya. That is abundant life. Amen? Marami po mga milyonaryo, bilyonaryo, pero ang buhay nila hindi kasiyasiya. Hindi sila makatulong. Naiikutan ng kalungkutan at ng kaguluhan. Kaya sabi nga ng Panginoon, walang lady sa tagal ng panahon, di ba? May Duterte pa, pero ngayon na nilabas na ng Panginoon. Kaya nga, pinabaha talaga ng Panginoon eh. Pinabaha niya yung mga floodgate na yan, yung mga flood na control na yan eh. Para makita kung gaano katibay ang paggagawa eh. Yung pala eh, pinagawa eh, walang bakal. Tapos bukod sa walang bakal eh, malalabnaw ang ang semento. Kita tinusok lang yung maliit na bakal. May bakal sa loob. Diba? Ito yung mga pinagagawa ng mga magagaling na yan. Tapos bukod mas matindi pa yung mga ghost project talaga. May project pero multo. Ghost project, di ba? Kaya wala eh. Kawawa si Juan de la Cruz sa mga pangil na mga buwaya. No? Nakakaano talaga. Yung pamangkin ko, May- ay hindi mahilig mag-ano. Mm. Yung pamangkin ko, hindi mahilig mag-post sa FB yun. Si Neil Valerio. Aba, itong nakaraang linggo, sabi ng mga anak ko, aba, ay, marunong na mag-post si Kuya Neil sa Facebook ha. Ang sama pa ng post niya. Ano? Kasi yung pamangkin ko na yun, mahilig magpaaral ng mga kamag-anak. So sabi niya dun sa post, mga PI kayo, ganon. Yung mga ninakaw niyo sa gobyerno, milyon na ang mapapaaral ng mga bata niyan, mga estudyante niyan. Tapos meron pang naka-dirty head. Yung dirty finger pala, yung ganon. Nakapost yun sa Facebook niya.
Eh, hindi yan nagpupost sa Facebook eh. Maraming Pero ngayon sumusuka. kasi galit na kasi. Yan. Maraming sumusuka sa Kaya kailangan ano eh. Galit na kasi siya eh. Mahilig magpaaral na. Kawawa, no? Pinaaral niya. Ano nga eh, ini-interview yung mga taga Bulacan. Kagabi, di ba? Kalumpit Bulacan. Baha talaga sila eh. Baraswa in church, baha eh. So bakit bumaha? Bakit ganun? Hindi maayos ang mga flood control. Kasi niliyak ko nga nila, iyak na lang ako Lusot yung tubig doon sa kabila. Pagkagawa, lilit ng mga ano, pang maliitan. Yung pinakita kagabi doon sa sa TV, ito pong kinakatayuan ko, sabi sa niya pong broadcaster, ito pong kinakatayuan ko ay napakatibay. Pero, mababa yung pagkagawa. At sa kabila naman po ay mataas nga, pero putol. Hindi na ano ba yan? Kaya baka baka din. Doon dadaan ng tubig pag tumaas. Magagaling. No? Matibay daw yung yung kinakatayuan. Ganyan. Matibay daw. Kaya lang, Kulang mababa daw yung sa- pagkagawa, mababa. Kulang daw sa pondo. Kulang talaga eh. Napunta na sa politiko. Yung pagpapagawa dyan eh, wala, naiano na natin eh. Naibigay na kay ano eh, kay politician. Mataas. Pinayaw muna para dumami. Putol sa pagkagawa. Salita. Buwi. Okay. Kaya ako nakulong. Kaya kailangan ng mga ito eh, ang Panginoong Jesucristo eh. Para umayos ang buhay ng mga to. Di ba? Number 3, yun nga, abundant life. God's will or plan for us involves 3 aspects all at the same time. No? Unang aspeto, self-ward aspect. Self-ward aspect. Ito yung tinatawag na gratification of all inner longings for our heart. So, Psalms 107, verse 8 to 9, ano sabi? Oh, sabi diyan, oh, that man would give thanks to the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. For He satisfies the longing soul and fills the hungry soul with goodness. Amen? So pagdating sa self-worth aspect, kailangan pong magkaroon ng tinatawag na kapupunan. No? Yung tinatawag na inner longings of our heart. Amen? Kaya nga, balikan na naman natin sila. Hanggat hindi nila mararanasan ng tinatawag na inner longings of their heart, hindi po sila talaga makukontento. Wala nang kasiyahan yan. Di ba? Eh, ang bulsa pa naman, hindi po yan nakukontento. Mabuti pa yun tiyan eh. Pag nabusog, kahit latagan mo ngayon ang pinakamasarap na pagkain, hindi niya na makakain. Busog na. Di ba? Yung bulsa. Yung bulsa, hindi kayang busugin. Punong-puno. Di ba? So, yun po yung mga katotohanan niyaan. Ang Diyos lamang po ang siyang makakapagpuno, no? Sa mga longings ng mga tao. Nuulit ko, maraming mga mayayaman, pero some of them talagang gusto na magpakamatay. Some of them ang gulo-gulo ng buhay. Some of them personal, hirap na hirap silang ayusin ang kanilang mga buhay. And many of them relational, wasak ang relasyon. Sa asawa, sa mahal sa buhay. Higit sa lahat sa Panginoon. Amen? Kaya, ang Diyos lamang po ang siyang makakapagpuno ng kakulangan o pagkukulang na hinahanap nila. Na kung minsan akala nila makukuha sa barkada. Makukuha sa pag-inom ng alak. Di ba? Makukuha sa shabu. Pero, o kaya sa pera. No?
In other words, God is interested in us finding a great deal of fulfillment and satisfaction in doing what we were made to do. Tagalog, ang Diyos daw po ay interesado sa buhay natin, sa atin, na po. Para saan? So, to finding a great deal of fulfillment. Amen? Ikaw mismo, makaranas ka ng tinatawag na fulfillment and satisfaction sa atin po mga buhay. Dahil yun ang purpose niya eh. Inuulit ko, ang satisfaction, ang fulfillment, mararanasan lang po natin ito kung tayo ay merong maayos na relasyon sa ating Panginoon Diyos. Amen? Okay. So, yun po ang solusyon sa self-word. Hanggat hindi natin iaalam ang Diyos sa buhay natin, wala, sablayan. Pangalawa, Godward aspect. Pagdating sa Godward aspect, kailangan po na tinatawag na glorification of God. No? Pag sinabing glorification of God, maluwalhati natin ang Diyos sa atin po mga buhay. Sabi ng John 15:8, ang sabi? 15:8, sa ganito'y luwalhati ang aking Ama na kayo'y magsipagbunga ng marami at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Di ba? Paano na po naluluwalhati ang Ama? Wala niya Ama. Magsipagbunga Pagka nagsisipagbunga, ng marami. hindi ng konti. Di ba? Ay pag konti, maluluwalhati ba ang Ama sa konting bunga? Dalawa lang bunga. Yun ang sinasabi, hindi ako nagsasabi, di ba? Oh. Meron ka isa, dalawang bunga, maluluwalhati na ba ang Ama? Kung ito yung pagkukuhaan natin ng ng basihan, hindi maluluwalhati ang Ama. Kasi sabi dito, Kung konti. magsipagbunga ng marami. Maluluwalhati ang Ama pag magbubunga kayo ng maraming bunga. Di ba? Tama? So, you will be my disciples. Oh. Ano na po yung pamamaraan ng masasabing tunay na disipulo ka? Namumunga ng marami. Pag hindi ka namumunga ng marami, hindi ka disipulo. Oh, tingnan nyo. Kaya, ang tanong, may bunga na ba tayo? Baka kahit konti, wala. Marami pa kaya. Diba? So, you will be my disciples. Amen? Okay. Tumahimik yata kayo dyan. Walang bunga po. Bungang araw. Sabi nga, God is interested in our lives, bringing glory to His name. Ba, interesado raw po ang Panginoon sa buhay natin. For what? God interested in our lives, for your lives, to bring glory to His name. And how can we bring glory to His name? If you bear much fruit. Amen. Yan sabi ng Bible. Sabi nga God is interested in our life, bringing glory to His name as our Creator when we fully do what we were made to do. Amen. Ninyo, check mo nga yung yung bisita mo. Ayan, Letter C, manward aspect.
Yan. Manward aspect. Sabihin okay. Alam mo na, si mong babae niyan Ano yun? Ano yun? ay mamimili daw. Gana? 199, 200 ka. Si mong babae niya. Okay. Manward. Pagdating sa manward aspect, pag Godward, di ba, ano yun? Ano ba yun? Ano yung vertical? Di ba vertical pag ano? Ano yung vertical ganyan? Horizontal? Di ba? Vertical and horizontal relationship. Pagka Godward, vertical. Tama? Pagka yung horizontal, manward. So, pagdating sa manward aspect, yan nga, kailangan natin natawag na salvation, edification, and blessing of other people. Yan. Dami mga talata na yan, ano. Galatians chapter 1, verse 15 to 16. Basa. But when is God, who separated me from my mother's womb and called me through his grace, to reveal his Son in me, that I might preach him among the Gentiles. Okay. O, sabi sa English, sabi nga dito, no, when we live in the center of God's purpose, our lives become a blessing to all of mankind. O, ulitin ko sa Tagalog, ano, kung tayo raw po ay nabubuhay, nakasentro ang Diyos, no, sa kanyang layunin, ang buhay daw po natin ay magiging pagpapala sa lahat ng tao. It become a blessing to all of mankind. Amen. If we live, no, na nakasentro ang Diyos sa buhay natin. Kaya yung tanong, are you a blessing? No. Is your life a blessing to your family? Is your life a blessing to your barangay? To your community? Di ba? Is your life a blessing to your husband or wife? Yan ang mga tanong. Kayo lang sasagot, ha? Hindi ko na sasagutin yan. Kayo, personal na tanong yan. At kayo ang personal na sasagot. Are you a blessing to the church? Oh, di ba? Lahat ng relationship, ano? Are you a blessing to your neighbor? Yun po. Pero kung ang Diyos ay nakasentro sa buhay mo, tiyak po na ikaw ay pagpapala. Amen? Tiyak yun, ha? So, all ministry involves receiving God's abundance and lavishing it on others. No? Sabi nga, the more we submit to God's will, the more these things will be realized. Amen? So, kaya yung ating mga pag-aaral, hindi lang knowledge, ano? Pati puso natin natutumbok dito. Amen? Pati buhay natin, kailangan merong pagbabago. Sabi nga the more na ikaw ay submitted or submissive sa kalooban ng Panginoon Diyos, so the more naman na nagiging pagpapala ka. Amen? So, be a blessing. Sabi nga ni Maloy Malibiran, di ba? Be a blessing to your workplace today. Be a blessing to your church, to your family, to your neighbor, to your community. Amen? Okay. Letter C. Discovering life purpose involves struggle. Bah.
meron palang struggle. May labanan, ibig sabihin, di ba? Sabi nga ng Colossians 4:12, sabi, Kinakamusta ko rin kayo ng kababayan ninyong si Epapras. Na lingkod ni Cristo Jesus, lagi niyang dinadalangin ng buong taimtim na kayo'y maging matatag, ganap at lubos na masunurin sa kalooban ng Diyos. ibig sabihin, sabi nga there is a struggle for the will of God in our lives. So Paul writes in Colossians 4:12 concerning Epaphras, sabi ron, who is one of you, servant of Christ, greets you, always laboring fervently for you in prayers, that you may stand perfect and complete in all of the will of God. Sa NIV, he is always wrestling for you in prayer. No? Laboring, wrestling. So the Knox translation says that you will stand firm in the perfect and achievement of all that is God's will for you. So the fact that Paul and others prayed as such seems to indicate that there is a struggle for the will of God and that it is not automatic in our lives. Actually, our life is a struggle because we are confronted with a choice of four wills. Katotohanan daw po, ayon kay Pablo, sabi nga yung iba po nananalangin na yun nga kung saan yung mga struggle na ito in connection to our struggle, alam niyo po ba, hindi po automatic. Di ba? Na agad-agad yung will ni Lord ang ginagawa natin. Di po ba? Karamihan nga, yung iba nga tagal-tagal na sa pananampalataya. Kasi pag-usapan natin, 4 wheels. Hindi 4 na gulong. Baka mamaya. 4 wheels. Di ba? Yung pag-usapan natin. Kaya lagi merong struggle dyan sa mga wheels na yan. Di ba? O ano, sige, pasukan natin mga wheels na ito. Una, my will. Yun, my will. Jesus said in Matthew 26:39 to 42, not my will, but thine will be done. Or as it says in the Williams translation, yet I pray not what I want, but what you want. Ayan. Struggle yan, di ba? Yung will natin. Kaya ang dami sumasablay dyan Sabi nga, my will is the will of the flesh or the lust or the desires of the flesh. That is my will. Ang daming bagsak talaga sa ganyan. Lalo na yung mga kabataan, bakit yan na napili mong girlfriend or boyfriend? Kasi pogi. Kasi maganda. Diba? Kahit na basagulero pa yan. Diba? Will niya, pinapairal niya. Hindi will ng Lord. Diba? Kung kalooban ng Diyos ang pairalin mo, ano pipiliin ng daan ng kabataan dapat? Yeah. Christian din dapat. No. Yung ibang kabataan, ano pang will nila? Sa edad ng bata pa, at the age of 15, nakikipag-girlfriend na, boyfriend na. Is it the will of God? Hindi ba dapat may kapanahunan? Aral muna? Tapos pinihanan ko ng Oo. Kasi pag nabugis na talagang wala ka nang magagawa. Kaya nga, kasi nga pinairal yung will nila, my will. Kasi pagka sinabing my will, it includes lust of the flesh.
the desires of the flesh. Di ba? So, we follow this will when all we want to do is satisfy the cravings of the flesh. No? Nandyan na po tayo sa will na yan. Kung ang mga pinaggagawa natin ay merong kinalaman sa tinatawag na desires of the flesh. No? Individuals who only follow the will of the flesh have no plan for their lives. They simply run on emotion and let circumstances and philosophies of the world push them around. O, di ba? Ang pinaiiral, emotion. Bahala na ang magiging circumstances o consequences. Yung resulta. Di ba? So, yan po yung mga nangyayari karamihan. Ano pa? Their will. Their will. Their will is the will that others have for you. O, di ba? The will of man, like for example, your parents, your friends, your boyfriend, your girlfriend, kasama na yung mga teachers and pastors. Di ba? Everybody seems to have a will or an agenda for your life. They all seem to know what you should do. Kaya kailangan ng tinatawag na UTEK. Ano yung UTEK? Sa English niyan, wisdom. Gamitan ng utak. Kaya inilagay ang ulo sa itaas. Di ba? Para unahin natin gamitin. Ang puso nagbabalanse sa gitna. Di ba? Kaya, sabi nga ng kasabihan, tell me who's your friend and I tell you who you are. Amen? So, bakit? Kasi it depends upon the people around you. Di ba? Kung paano ka mabubuhay o namumuhay. Pag nag-e-enjoy ka sa company ng mga wicked, malamang-lamang, kahit gano'n ka kabait, some other day, some other time, you are included as a wicked. Amen? Kaya yung will ng mga tao sa paligid mo, yun ang minsan, kaya meron, di ba, which is, yung nakakapag, ng karakter ng tao. Environment or heredity? Heredity or environment? Di ba? Present environment. May mga lumaki sa simbahan nung nagkaisip, pumalaot sa mundo, naapektuhan ng mundo. Di ba? May mga ganun. Kaya malaki ang ang magiging epekto ng pag-uugali ng isang tao. Depende sa kanyang company na kanyang ine-enjoy. Di ba? Hindi ka naman mag-enjoy sa company ng mga adik kung hindi ka magiging adik o adik. Tama? Hindi ka mag-enjoy sa company ng mga marites kung hindi ka marites. Baka presidente ka pa nga. May chairman ba yung mga marites? Founder lang. Baka mag-away siya. Bandang wala, magtayo na organization eh. No? Nationwide. Kaya mamimili ka ng tao na pakikisamahan mo sa samahan mo. Pag ang tao, dadalhin ka sa kapahamakan, takwil mo yan. Diba? Yung ilalayo ka niya sa Diyos. Kaya lang nakakalungkot sa marami mga tao, mas gusto nila yung lust, yung flesh. Diba? Masaya sila doon eh. Hindi nila nakikita na ilalayo sila sa Panginoon.
Bakit parang mas gusto nila? Bad company, corrupt good character. Hindi ginagamit nga ang UTEK. Okay. Kaya kahit boyfriend mo yan, kahit girlfriend mo pa yan, pag ilalayo ka niya sa Diyos, di ba? Layuan mo yan. Tama ba? Ganun yun eh. So, sabi nga eh, it is funny how confident other people can be of God's will for your life when they themselves may or may not be practicing God's will for their life. Amen? Parang nakakatuwa daw, ano? Yung parang very funny. No? Yung alin, na yung tao sa palibot mo, na sasabihin niya, dadalhin ka niya sa Panginoon. Pero yung buhay niya wala sa Panginoon. Ang labo nun. Di ba? Ikaw muna, pag nakita mo yung tao na lumalakad sa kalooban ng Panginoon, doon ka sumunod. Sabi nga ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Gayahin niyo ako kasi gumagaya ako kay Kristo. Kahit maganda pa, bunganga, bulalas niyan, salita, no? Tapos yung buhay niya, lihis kay Lord, lihis sa kalooban ni Lord, don't follow them. Don't ever follow them. Hindi ka dadalhin niya sa kabutihan. Oh, di ba? Kaya, mamili kayo ng mga kasama. Pangatlo, Satan's will. The Bible speaks of those who are taken captive by the will of Satan. 2 Timothy 2:26, sabi po doon, sabi ko na lang, and that they may come to their senses and escape the snare of the devil, having been taken captive by him to do his will. O meron pa palang ano eh, no? This does not necessarily refer to who live terribly sinful existence, but to anyone who is going in the opposite direction of the will of God and as a result is working against purpose of God. So, the Pharisees were living on this level. Even though they look good on the outside, they were antichrist. The Pharisees, the religious leader, ano? Maganda sa labas, iba? Pero laban kay Kristo. If Satan cannot destroy you or lead you into life of open sin, he will divert you and lead you into a humanitarian path outside of the will of God. Satan's will. Okay, pang-apat, God's will. Yan yung four wheels. Diba? God's will. God's will is the ultimate goal or path that we all must seek. Amen? In Matthew 7:21, Matthew 12:50, John 4:34, Ephesians 1:5, 9 and 11. In the Lord's Prayer, we pray, Thy will be done on earth as it is in heaven. So, kaya nga sabi nga, there is no problem in heaven. Amen? The struggle is here. God is looking for those who will know His will. Amen? So, inulit ko, no? Yung prayer na ito na Matthew chapter 6, ano? Sa Lord's Prayer, hindi po Lord's Prayer, Disciples' Prayer, no? Thy will be done on earth as it is in heaven. No? Kaya nga, sa langit, wala na raw problema, conquered na ng Lord ang langit. Pinalayas niya na raw si Taning. Binagsak na roon si Taning, tsaka yung mga alipores niya. Ang struggle, narito. Hanggat buhay ka, merong struggle. Meron labanan. May digmaan. Di ba?
Sa palagay nyo, alin doon ang mas mahirap na kalaban? Sa apat na will na ito. My will. Sino? Parang, di ba, no? Yung iba kasi, ang mahirap kalaban, their will. Yung my will. My will. Ako mismo, yung sarili mo mismo eh. Yung iba naman, kasi magkakaiba, magkakaiba po tayong struggle sa totoo lang. Di ba? Yung iba naman, ang struggle na kinakaharap, their will. Yung tao sa paligid, di ba? Oo. At yung iba naman ay Satan's will. Yun po. Yun ang tatlong kalaban na dapat natin mapaglabanan. At para mapaglabanan natin ang tatlong bagay na ito, kailangan natin pang-apat. God's will ang solusyon. The only solution is for you, individually, every one of us, to do God's will in our life. Amen? Amen. Okay, so that's all. Mahaba-haba pa kasi. Susunod na lang to. Para hindi mabitin. Bishop, tawag mo na lang kami sa isang Kasi attendance natin, yan na, ninyo. Okay, so pray muna tayo. Bason, Mel, Valerio. Sige po, tayo po yung manalangin. Higit po natin yung ating mga mata. Yes, Father God, maraming salamat, Lord, sa umagang ito, Panginoon, sa mga aral po na aming narinig at natutunan. Dalangin po namin, O Diyos, ito po ay naidambana sa aming puso at isipan. Maraming salamat din po sa buhay po ng aming puting Bishop, O Lord, Bishop Roque, nawa Panginoon, pagpalain nawa po siya sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Pagpapalang spiritual, kalakasan, kagalingan, pisikal at maging sa mga pangailangan, financial at material, Panginoon. At nawa Panginoon, ang lahat po na narito, O Diyos, tunay nga na nagkaroon po ng karagdagang kaalaman. Dalangin po namin, O Lord, na ito po ay magamit po namin sa mga aming iglesia, O Lord, upang may turo at may pangaral. At dalangin din ko po, Panginoon, ang Agape Church na ginagamit po ninyo bilang pagpapala, O Diyos, nawa ang lahat na papasok at lalabas dito, tunay nga na pinagpala. Pagpalain din po ninyo ang sambayanan po na aming puting Bishop, O Lord, kayo po magpala sa kanila, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Panginoon, maraming salamat. Tunay nga na napakabuti po ninyo. Ingatan niyo po ang bawat isa sa aming pag-uwi. Ito po aming samat na langin. In Jesus' mighty we pray. Amen. Lumabas lang po bigla, ganun? Yes po. Sa December,